Magandang araw, kaibigan. Pagpalang araw po, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa barandilya namin para medyo maliwanag para hindi po ako sa pagbabasa. Ang ating pong tatalakayin, nasa programa po tayo ng ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Bagamat meron din pong ibang iglesia na sila ay meron din programang ang pagbubunyag. Pero tayo po, hindi tayo nanloloko. Hindi natin pinipilipit ang totoo sa haral ng Diyos na sa Biblia. Meron po akong Biblia rito, 3. Yan. Po, lahat yan pinaniniwalaan ko. Daki ng Diyos, samahan mo po kami sa oras pong ito sa aming pagbubulay ng iyong salita. Subuhin mong iyong Santong Espiritu upang siyang magpatotoo sa aming kalagitnahan. Salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. God is good all the time. Ang hawak ko po, magazine, Pasugo, God Message. Kaya ko po pinapakita ito. Meron po akong kukunin dito, Ito po ay January 2005. Ayan. 2005. Volume 57, number 1, ISSN 0116-1663. Ito po. Ayan. Ano pala ito sa pabalat? Nahaward po, First Prize Award by the Chamber of Commerce, Borough of Queens, New York, to Iglesia ni Cristo. For excellence in design. Yung palang design. Sabi po, excellent. Ngayon, dito po tayo pupunta. Ayan. Ayan, Ang sumulat po nito, pangalan niya, Alberto P. Gonzales. Nasa page 24 po ito, 25 at saka 26. Ngayon, ito po ay panunulugsa sa mga Katoliko. Ayan. Ito po, pagbabasahin mo ito, ang pinapaksa po ni Mr. Gonzales, panunulugsa sa Katoliko. At gumagamit po siya ng mga referensya na babasahin ng mga Katoliko. Meron po rito, siyang inyong pakinggan ang aral na Katoliko, page 115 to 37. Ayan po, Panunuligsa sa Katoliko po. Ngayon, hindi po yan ang kukunin natin. Meron po silang ginamit na libro, The Book of Mary, page 69. Ayan. Ito po yung mga librong o magazine ang ginamit nila, Meron pa, Catechism Tagalog, page 16. Mahilig po silang gumamit ng iba't ibang mga babasahin ng simbahang Katoliko para banatan ng Katoliko. Ngayon, ang gagawin naman natin, gagamitin natin ng pasugo, hindi para banatan. Yung sinulat ni
Alberto P. Gonzales dito sa page 26. Ayan po, yung nakaguhit ng kulay pula. Ang sabi niya po ganito, ang aral na nakasulat sa Biblia ang dapat maging batayan ng paniniwala at pananampalataya. Ang tanggapin natin ay ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang hindi tayo madaya ng kasinungalingan at hindi mapabilang sa mga parurusahan ng Diyos. Napakaganda, no po? Ang sabi ni Mr. Gonzales, kailangan yung nakasulat sa Biblia ang maging batayan ng paniwala at pananampalataya nila. Sabihin ng Iglesia ni Cristo. Sa sunod, tanggapin natin. Kita niyo po. Ang alin daw ang tatanggapin? Ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano daw ang rason? Bakit natin tatanggapin? Upang hindi tayo madaya ng kasinungalingan. Ano pa? Hindi mapabilang sa mga parurusahan ng Diyos. Takot pala silang parusahan ng Diyos Ano po? Napakaganda nung sinulat ni Mr. Alberto P. Gonzales. Sumulat nito ng pasugo. Ngayon, kapag po pinag-uusapan salitang Iglesia ni Cristo, ang lagi po tinatakbuhan ng Iglesia ni Cristo ay walang iba po kundi yung sinulat ni George Lamsa. Ano po? Ito po yung pulyetos nila. Ayan. Mga pinamimigay po sa tao. Ang sabi po rito, ito po, basahin ko ang kapangyarihan o page 5. Yung naka-underline ng pula. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapanahig sa iglesia na itinayo ni Kristo. Sa Gawa 20:28 ay nilinaw ng mga apostol kung aling iglesia ang itinayo ng Panginoong Yesus. Ano po? Sabi niya, ginamit po nilinaw ng mga apostol. Mga apostol. Kinukot niya 2025. Pag sinabing mga apostol, maraming apostol ang nagkukot ng 2028. Isa lang ang sumulat nito Bakit naging mga apostol? Sana si apostol na ganito lang. Ano po? Kita niyo po? Nakita niyo yung diferensya? Parang yung tinatawag nilang tignan po natin Ito po, Roma 16:16. Ito po, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Roma 16:16. Bagbatihan kayo bilang magkakapatid na mananampalataya. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mga iglesia. Yung mga tinayo ni Pablo, mga iglesia. Kaya sabi niya, magbatihan kayo. Hindi niya sinabing magbatihan kayo, iglesia ni Kristo. Ang nakalagay po, mga iglesia ni Kristo. Sila po, iglesia ni Kristo lang. Talagang ganun, po. Kahit na dito sa kanilang folyetos na pinamimigay, Ano po? Anong nakalagay?
sa Gawa 20:28 ay nilinaw ng mga apostol. Ginamit yung mga apostol. Isa lang naman po yung apostol dyan eh. Oh. Ano po? Tingnan nga natin sino ba yung ito sumulat nagsabing ito. Oh. Si Pablo. Dito po sa chapter 20 verse 1 nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas sa kanilang loob. Pagkatapos nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Si Pablo lang po pala eh. Bakit ang sabi nila mga apostol? Ano po? Bakit mga apostol? Ibig sabihin, pag mga apostol, lahat ng apostol sa Biblia. Kaso si Pablo lang po yung nagkumpirme. Kaya sabi ko po, magbasa-basa kayo eh. Kapag hindi ka nagbabasa, siyempre, yung nagsasalita, kung anong lumabas sa bibig, ano sasagot mo? Opo, siya nga po. Tapos na. Yan. Ganito po ang nakasulat. Kaya sabi ko nga po, kapag Iglesia ni Cristo ang hinahanap ng letra por letra, tatakbo po sila kagad kay George M. Lamsa. Translation. Ano po? 20:28. Basahin po natin sa wikang Ingles. Ito po. Wala po akong Bibliang George Lamsa. Pero ito. English at saka Tagalog. Sabi sa English, take heed, therefore yourselves, and to hold the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ, with which he has purchased with his blood. Ano po? Andun po yung church na ano. Tapos sabi niya rito, tinagalog po nila. Ayon sa pagkaliwat sa wikang Tagalog, ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan na rito'y inirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ng Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Lamsa Translation. Ayan. Paborito po nila si Lamsa. Siguro, yung katipunan ng araw, nag-blood compact. Ano po? Siguro si Ginoong Yumahong Felix Manalo at saka si George Lamsa, nag-blood compact siguro sila. Kaya napabilib ni George Lamsa eh. Ano po? Kaya hallelujah. So, ito po sa wikang Ingles at tinagalog pa nila. Gusto nila pong palitawan yung salitang Iglesia ni Cristo. Yun lang po naman ang kanilang inaano eh. Yun lang po ang pinupunto nila na makuha nila yung salitang Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Ano po? Puri ng Panginoon. Ano po? Ngayon, meron po din sa George Lamsa translation, yung Roma 5. Dahil wala po akong George Lamsa, pero sa internet meron po. Ano po? Kaya sinulat ko po sa English at saka Tagalog. Kasi sa internet po, sa YouTube, makikita mo sa Googles. Ganito po ang nakalagay sa English.
Lamsa Translation. Roma 9:5. And the Father, from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all, to whom are due praises and thanksgiving forever and ever. Amen. Yan po yung English, sinulat ni George M. Lamsa Translation. Ayon na po sa pagkalikat ng wikang Tagalog. Yan po ang kanilang wika, likat-likat. Roma 9:5. At ang Ama na mula sa kanila ay nagpakita si Kristo sa laman. Na siyang Diyos. Pagpapasalamat magpakailanman. Ayon po sa Tagalog. So naniniwala po si Ginoong George M. Lamsa na yung tumubos ng dugo sa Gawa 20:28 na sinulat ni Pablo, hindi mga apostol, si Pablo lang. Ano po sabi niya? Si Jesus daw. Binili ng dugo, kaya Iglesia ni Cristo. Pero sa Roma 9:5, ito sinulat ko po dito, Ayan, dito sa Magandang Balita Biblia, Tagalog edition, Catholic edition, ayun po. Kasi wala nga po akong hindi pa ako nakakabili. Kung meron kayo, bigyan niyo ako. Kung paanong naniniwala sila kay George M. Lamsa, di dapat maniwala sila sa Roma 3:5 na sinulat niya. Na si Jesus po tinutukoy na Diyos paano po ngayon yan? Ang doktrina nila, hindi kailanman naging Diyos si Jesus, kundi tahong tagapamagitan. Ayan. Kayo po, pagbigay kayo ng inyong conclusion, ano po ang inyong tingin? Ano po? Yan ang may hirap sa kanila. Kaya sabi ko po, ayan, marami din ako Biblia, 3 ito. Kahit sila, marami silang Biblia. Binabasa. Sabi ko nga po, si Ginoong Gonzales, ito. Pag binasa mong lahat itong sinulat niya, pagbanat sa simbahan ng Katoliko ang ginagawa niya, ngayon gumagamit siya ng mga magasin o babasahin ng Katoliko para banatan ng banatan ang simbahang Katoliko, ang kanilang pananampalataya. Ano po? Pero ako hindi ko po sila binabanatan. Ang sa akin po, pagbubunyag ng katotohanan. Gusto ko po, halimbawa, nanonood ka ng aking video, Iglesia ka ni Cristo, member ka, ay umanib ka pala, hindi member, umanib. Kasi sinabi nila umanib Wala naman po ako nabasang umanib sa Iglesia ni Cristo Wala po. Walang mababasang iniutos na umanib kayo sa Iglesia ni Cristo. Yung salitang umanib, siya rin po ang ginagamit ni Ginoong Soriano. Nang tanongin siya sa kanilang programa, nung nabubuhay siya, anong sabi niya? Umanib kami sa hunang iglesia. Iglesia ni Cristo, umanib sa Iglesia ni Cristo.
Ay, Iglesia ng Diyos pala si Soriano. Pero isang term lang ang ginagamit, umanib. Di magkatulad lang sila, umanib. Napanood ko po kay Soriano yun. Ayun, inyo pong mapapansin sa talatang yan. Oh, meron pa po akong ipapakita sa inyo. Dito po yung Job 21, 23, 25, 26, ang binabasa po nila ay pinagkunan nila Magandang Balita Biblia. Ano po? Ayan. Ibig sabihin, gumagamit sila ng Magandang Balita Biblia. Ano po? Ito pa. MB. Ano ba yung MB? Magandang Balita Biblia. So, sila man po pala gumagamit ng Magandang Balita Biblia. Ano po? Ito, may babasahin ko po. Sa page 5. Dito po parting ibaba yan. Ito po yung magazine na pinamimigay nila. Ang mga kay Kristo o mga kahanib sa Iglesia ni Kristo. Ayun po yung salitang kahanib. Umanib sila. Kaya sabi ni Soriano rin sa kanilang napanood ko, umanib kami sa unang iglesia. Sila man do, umanib, Pero magkalaban yun. Yung dalawa na yun, dilimandaan pa. Kanya lang, na-overpower si Soriano. Kasi sa botohan, mas marami kasi yung bilang ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung Iglesia ni Cristo, parang kinukumando niya ang gobyerno. Ano po, pinakikialaman niya. Yan. Kahit hindi nila haminin, alatang-alata. Bakit alatang-alata? Nung sugurin po si Soriano sa Palit, Pampanga, nung tumakas siya, sino po ang sumugod? NBI under Director Wicoco na isang Iglesia ni Cristo. Isang batalyon yata sila nagpunta ron. Kaya sabi ni Daniel Rason, overkill. Kumbaga, isa lang ang kinukuha si Soriano. Pero yung dumating yung mga uuli, napakarami. Kaya sabi ni Daniel Rason, overkill. Yan. Okay. Iwanan natin yon. So, dito makikita natin, paborito nila yung George Lambsa, pero hindi sila naniniwalang lubos kay George Lambsa sa lahat ng kanya sinulat. Pero si George Lambsa, yun ang takbuhan nila. Subukin yung manood. Pag tinanong tungkol sa Iglesia ni Cristo, puro George Lambsa. Antimano po, nakalikat na sa wikang Tagalog. Ayan. Ngayon, balik tayo doon sa paniwala ni yan, sa page 26. Ang aral na nakasulat sa Biblia ang dapat na maging batayan ng paniwala at pananampalataya. Maganda po ito Hindi niya sinabing maniwala tayo sa doktrina ni Ginoong Yumahong Felix Manalo. Kundi sabi niya, yun nakasulat sa Biblia. May takot po ito para daw hindi maparusahan. Ano po? Yan ang nakalagay po dito. Ang tanggapin natin ay ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Yung katotohanan ng Diyos nakasulat sa Biblia. Ito naman po, salita ng Diyos.
salita ng Diyos po talaga babasahin natin. Kasi sabi niya, yun daw. Okay? Ito. Anong sabi niya? Ang tanggapin natin ay ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito po ang sabi ng Diyos mismo. Hebreo 1:8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ayan, nakasulat. Salita ng Diyos. Anong sabi ni Alberto? Tanggapin natin. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang kaharian mo, O Diyos, ay magpakailanman at maghahari, at ang paghahari mo'y makatwiran. Nakasulat po sa Biblia yan. Ang salita ng Diyos, Biblia. Sabi ni Mr. Gonzales, di ko lang po alam kung buhay pa o patay na kasi 2005 pa po ito eh. Ano tayo ngayon? 2023. Ilang taon na ba? 18 years. Hindi ko alam kung nung sinulat niya ito, kung ilang taon na po si Mr. Gonzales. Yung 18 years at idagdag mo sa tamang edad niya, kung sakali nakakaalam niyo po kung anong edad siya, baka medyo meron ng edad. Kaya hindi ko po alam kung patay nito. Si Mr. Gonzales, ano po? Pero ang ganda po ng kanya sinulat. Kanya lang, siya lang ang naniniwala na yung nakasulat sa Biblia dapat tanggapin at paniwalaan at sampalatayanan. Pero yung buong organisasyon, hindi po ganun eh. Kapag nagbabasa ka ng Biblia tungkol sa Hebreo 1:8, kapag hindi po nila gusto yung nakasulat, ang gagawin nila, maling salin yan. Corruptible Bible. Ano po? Hindi po nila sinasabi, ay tama yan. Kasi maliligwak sila. Ang gusto lang nilang mabasa po sa iba't ibang klase ng Bibliang salin. Kailangan nababasa Iglesia ni Cristo. Walang mga iglesia. Ayaw po nilang marinig yung mga iglesia. Ang gusto po nila, iglesia lang ni Kristo. Kayo po mag-isip kayo, kaibigan. Ayun. Ito naman po yung magandang balita 2005. Ayan. Ito palang 2005 ito, yung pasugo nila 2005 din. Magkano sila, ano po? Ano naman na sinasabi ni Pablo? Sabi ni Gonzales, kailangan nakasulat. Ngayon ang tanong, sino ba si Pablo? Apostol ni Yeso Cristo. Ano po? Yung journey to Damascus, yung pagtawag kay Pablo. Sabi ni Jesus, gagawin kitang apostol, mangaral ka. Sa gawa po yun, ano? Ngayon, basahin natin yung sinulat naman ni Pablo. Kasi yung kanila pong babasahin, magandang balita Biblia, meron silang nakakalagay MB, at saka magandang balita Biblia, 2005. Ito,
Sana pa? Ito. Yung Job 21, 23 hanggang 25, 26. Magandang balita Biblia. Ito po, magandang balita Biblia ito. Babasahin ko. Gumagamit naman sila eh. Naniniwala pala sila dito sa hawak kong Biblia. Magandang balita Biblia. Nabubuking ano po? Booking na booking. Ayan. Merry Christmas pala. Anong nakalagay? Roma 16:16. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yan, magandang balita Biblia. Ano po? Anong nakalagay? Mga iglesia ni Kristo. Okay. Si Pablo yan. Ayun. Tignan naman natin dito sa yung sulat pa ni Pablo. Sa 9:5, Roma. Sa kanila rin nagmula ang mga patsarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Hindi po pala tao. Pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Ayun po, ano? Sabi po ni Pablo, magkahawig sila ni Lamsa. Ano po? Tingnan naman natin yung Gawa 20:28 ni Pablo dito at saka kay Lamsa. Ito po. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak o iglesia naman ng Diyos. Si Lamsa, iglesia ni Kristo. Tandaan nyo po, gumagamit silang magandang balita Biblia or MB. Nasa kanilang magazine, ng mga pulyetos. Ano po, yan. Ngayon, tignan naman natin si Pablo doon sa Filipos. Filipos 2:5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. 6. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Kama. Ano daw si Jesus? Likas na tunay na Diyos. Yan, nakasulat po yan. Ayon kay Pablo. Magandang balita Biblia po. 20:5. Ayun, nakalagay po sa kanilang pulyetos. Magandang balita Biblia. At saka MB. Ibig sabihin po, naniniwala sila sa sulat ni Pablo sa magandang balita Biblia. Naniniwala din sila sa kay George Lamsa. Ang problema lang, pag nababanggit si Kristo ay Diyos, para silang napapaso na hindi mo maintindihan. Ano po? Bakit kaya ganun, ano? Wala po tayong inaano dito, pinipersonal, ha? Sila nga po, yung sinulat ni Mr. Gonzales,
Yung mga libro ng mga Katoliko, ginagamit niya para banatan yung Katoliko. Ako hindi ko po binabanatan. Pinapakita ko yung katotohanan. Kung ano sinulat ni Mr. Gonzales, manunulat ng Pasugo. Pasugo, God message. So, kita nyo po. Ano daw po? Mensahe ng Diyos. Anong nakalagay? Sabi ng Diyos yung kanyang anak, Diyos. Mensahe ng Diyos yun. Pero ayaw po nilang paniwalahan niya. Ano po? Tatandahan po natin, kaibigan. Ang paniniwala, pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yan ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Ano po? Kapag sinabi mo sumasampalataya ka kay Jesus, tiyakin mo ang ginagawa mo, yung sinabi ni Jesus. Magandang balita, Biblia. Meron din pong magandang balita, Biblia, Catholic edition naman. Ito po. Yeah. Ang nakalagay naman po rito, copyright 2012. Ano po? Copyright circa Philippine Bible Society 2012. Ano po? Yan. Kailangan lahat po na nakasulat, huwag mong iilagan. Ano po? Huwag mong iilagan. Kailangan basahin mo. Ipakita mo, transparent ka. Hindi ka namimili ng talata o ng Biblia lang. Lahat gamitin mo, pero huwag kang mamili. Kung talagang gusto mong matama ang iyong pananampalataya. Ganito po nakalagay. 1:3:16. Ang sumasampalataya sa anak, o sino po yung anak na tinutukoy? Si Jesus. Ay may buhay na walang hanggan. Period. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak, o sino yung pong anak? Si Jesus. Ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Dito po nilinaw po yung pananampalataya. Kailangan, kung totoong naniniwala ka sa Panginoong Jesucristo, yung lahat na nakasulat kay Kristo, paniwalaan mo lahat. Yun ang tamang pananampalataya. Ano pong sabi pa? Ang hindi sumusunod sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Kaya dapat tayo sumunod tungkol kay Jesus. Kung ano yung nakasulat kay Jesus sa Biblia, paniwalahan mo lahat, tanggapin mo. Sabi nga ni Mr. Gonzales, tanggapin natin. Kaya ako po, tinatanggap ko po lahat. Yung tungkol kay Jesus na sinulat sa Biblia, sulat ni Jesus, sulat ng kanyang mga apostol. Wala po akong tinatanggihan. Pag sinabing si Jesus ay tao, naniniwala ako. Pag si Jesus naging tao, naniniwala ako. Si Jesus nagkatawan tao, naniniwala ako. Si Jesus ay tunay na Diyos, naniniwala ako. Pag sinabing si Jesus ay Diyos, naniniwala pa rin ako.
Wala po akong. Kaya sa social media po, sa Facebook, sabi ng mga kabilang mga humanib sa Iglesia ni Cristo, lahat na nakasulat tinatanggap ko. Pero kayo, hindi lahat na nakasulat gusto nyo. Tinatanggap nyo yung turo at aral ni Yumaong Felix Manalo. Kasi po, yung aral nila ayon sa kanilang pasugo. Lahat ng aral nila, doktrina nila, galing kay Yumaong Felix Manalo. At ang sinasabi nila, yun daw aral na yun, kinuha ni Felix Manalo o ni Yumaong Felix Manalo sa Biblia. Bakit ganon? Kung galing sa Biblia, bakit iba yung kanyang paniwala? Lalabas na. Ala, sinungaling kayo. Yan. Mukhang napag-ahalata ang inyong pagsisinungaling sa Biblia po, ama ng mga sinungaling si Jesus ka. Sorry, hindi po si Jesus. Satanas, sabi ni Jesus. Saan po ba nakasulat yun? 8 ng 1. Tingnan po natin, ano? Ito, 44. Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lamang mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Sapagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan. Nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Yan. Anong kalikasan ni Satanas? Sinungaling. Hindi po pa napag-ahalata, sinungaling sila. Sabi ni, pinagtatanggol nila siyempre, sugo nila sugo sa huling araw. Naalala ko. Nabasa ko po yung babasahin nila, yung Doctrine ng Iglesia ni Cristo. Nagkulong ng 3 araw si Yumaong Felix Manalo sa kwarto. Kasi po, tinatanong na siya kung paano siya naging sugo. Kasi wala siyang pruweba Kaya nagkulong siya, humingi siya ng sign. Kanya lang, after ng 3 days, hindi naman po nagkaroon ng sign. Kaya nag-alala yung kanyang may bahay. Kaya sa pilitan pong binuksan yung pinto. Kasi nag-aalala sa buhay niya. Tapos yung tagasulat ni Felix Manalo, ni Yumaong Felix Manalo, hanapin ko po yung record. Meron po akong record nun Meron siyang autobiographer, tagasulat Yung tagasulat, ang sabi niya, wala siyang nakitang sign. Kita nyo po. Garcia po yata yung apelyido niyo, kung di ko magkamali, ayon sa babasahin na nabasa ko, Kasi hindi ko na po alam, kasi nasunog dito sa amin nung araw, Baka isa na po sa mga nabasa o whatever, Wala po siyang nakitang sign. Pero sinabi niya, nung lumabas siya, kinuha niya po yung sulat ni Santiago na hindi ka nagsasabi ng katotohanan. So yung, ano ba nakalagay doon? Santiago. Nakalimutan ko na po yung Pero yun po yung ginagamit nila sa Santiago, Yung hindi ka nagsasabi. Hanapin ko po, Balik tayo. Nagsisinungaling po sila. So sabi ng Biblia, 1:8:44, ang inyong ama, si Satanas, na likas sa kanya ang pagiging sinungaling. Wala pong pamimersonalituan. Wala naman po akong galit sa kanila.
Kasi ang gusto ko po, malaman nila yung totoo. Minsan sa Facebook po, sabi ng Iglesia ni Cristo, yung nahanib na isa, ang sabi niya sa akin, ang galing mo. Kasi po, nakatalata po, tsaka gumagamit ako ng magasin ng pasugo eh. Kaya wala po silang may may didepensa. Kaya ang ginagawa po nila, kinukutsa na lang ako, kalbo raw, kalbo. Yan, dahil kalbo naman talaga, yan, ganun sila. Panot kanila. Pero wala silang mailatag na talata. Kasi hindi naman pwede. Sabi ko nga, di kalabanin mo si Pablo. Yung sinulat ni Pablo, labanan mo. Maganap ka rin sinabi ni Pablo na mali ang kanya sinulat. Sinabi ni Pablo, tunay na Diyos si Jesus. Maghanap ka ng ibang talata na sinabi ni Pablo, nagsisinungaling siya. Na hindi tunay na Diyos si Jesus. Wala ka po makikita eh. Ano po? Ganun. Wala po akong galit sa kanila. Ang gusto ko, na sana kung makapanood sila ng aking video, magindahan ito upang magliwanag ang salita ng Diyos sa kanila. Alam ko po, alam ko po, na hindi lang sila hindi lang sila makapagkomento kasi siyempre, maigpit sa kanila eh. Purihin ng Panginoon, Kaya tatandaan niyo po, ang pananampalataya kay Jesus, lahat po na nakasulat tungkol sa Panginoong Yesus, paniwalahan mo. Yun ang tamang pananampalataya. Pero ginagawa mo, kalahati kinukuha mo, kalahati tinatapon, hindi po pananampalataya yun. Hindi, ang tawag doon, maling pananampalataya. Kasi lagi nila sinasabi, pag ayaw nila yung talata, ay, maling salin yan. Di po ba? Sila na nagsasabing maling salin eh. Corrupted Bible. Sabi, na-corrupt. Sana i-share mo kaibigan sa kanila. Kung meron kang kaibigan na member o umanib, yun ang nakalagay sa babasahin nila, kahanib ng Iglesia ni Cristo, i-share mo sa kanila. Ipakita nyo na gumagamit po ako ng Biblia, iba-ibang Biblia, at saka anong nakalagay? God message. Ang ganda, Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo po sa amin sa oras pong ito. Napakaliwanag po ang nakasulat sa Biblia. Salamat po kung sino man ang makapanood ng video kong ito. Nawa magliwanag po ang kanilang kaisipan. Kasi po ang layunin ng pagtuturo ng Biblia upang ang tao po madala sa kaligtasan. Kaya na sinabi ni Pedro Gonzales, yung manunulat po nila. Ano po nakalagay sa kanyang Alberto Gonzales po pala, nasabi niya, tanggapin natin ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia upang hindi tayo madaya ng kasinungalingan, sabihin madaya ni Satanas, at hindi mapabilang sa mga parurusahan ng Diyos. Ganito po ang sabi niya, Panginoon Diyos. Sana buksan mo po ang isip nila kung makapanood man sila ng Biblia. Hindi po ito pamimersonal o paninira ng reliyon. Ito'y pagbubunyag lamang ng katotohanan. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kaibigan, minsan pa nakikiusap ako sa iyo. I-share mo naman sa iba itong aking munting video. Ikaw naman na nanonood ng aking munting video na na-share, i-share mo rin sa iba. Alam niyo po tayong mga Pilipino ang kasabihan, yung mahal mo ang kapwa mo, kung mahal mo, sabihin mo yung totoo. Yun po. Kung mahal mong kapwa mo, sabihin mo yung totoo. Amen? Amen. God bless us all.
God is good all the time.